Siya na to si Andre ay Mayora Naik TV. Mayora Naik TV YouTube channel. Suportahan natin. Kalinga ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Ayan, mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang nagbabalik ang iyong lingkod, Mayora Naik TV. At bago natin umpisahan ang ating reaksyon sa araw na ito, ay nais ko munang batiin na magandang umaga, magandang hapon sa inyo lahat dyan. At ganoon din po, shoutout sa lahat ng mga kapwa ko OFW. Mag-ingat po tayo lahat mga kababayan kung saan man kayo sulok ng mundo. At ganoon din po, shoutout din sa Manang Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Atid na Vlogs, Kalingap Rab, at sa lahat ng mga Kalingap partners. Suportahan po natin ang kanilang mga YouTube channel at no skip ads po upang mas marami pa po silang matulungan ng mga kababayan natin na nangangailangan. At ganoon din po, suportahan din po natin ang YouTube channel ni Coach Ralph Fit, ni Kuya Tata, ni Ate Roda Mix Vlog, at 10 na rin sa mga kasamahan kong karepa. At ito nga po ang ating bibigyan ng reaksyon sa hapon na ito ay mapapanood sa live ni Coach kung saan siya nag-live dahil di umano ito sa mayroong issue. Siya nga natanggap dito sa kanilang team ni Angelica na Rachel. So ito po, umpisa na po natin at hindi na natin patatagalin kung anong issue na ito po nagsasabi. Then, Silva po. Rachel senior sponsor po. Isa din po sa mga major sponsor po ng Rachel. Example po ito. Ito po. Wala din po itong panunumbat. Siguro po, yung iba po nami-misunderstand kasi alam nyo naman po, bawat tao, iba-iba ang pag-express ng feeling, ng salita. Kasi may mga tao na akala nating galit, yun naman pala po hindi galit. Ganun lang pala sila the way nila magsalita, mag-express. Akala natin galit, pero totoo hindi naman po talaga galit. Ayan po, narinig natin mga senior sponsor ng Rachel sa sinabi at paliwanag ni Coach. Gano'n naman tayo dito sa ating GC mga kasenyor. Kaya po tayo ay dumadami dahil nga po sa ating mga jokes. Walang awayan, walang tampuhan, walang galit-galit. Diba? Sabi ko, pag may magagalit, putulan ng leeg. So, ayan, tuloy. Yun po. So, sa Rachel senior sponsor po, wala din po nangyari sumbatan. Isa din po to Rachel senior sponsor, kahit po late, kahit minsan po may time na late yung pag-vlog, parang ito po yung mangyayaring pakain, halos 1 month na pong late, hindi po sila nagreklamo. Hindi po nagreklamo. Sino ba itong jig na to? Tapos ay sinasako. Hindi ka naman marunong, hindi ka naman... Ayan, dito sa Rachel ulit, sa senior sponsor, sabi nga ni Coach ay wala daw pong panunumbat. Ito naman ang aking opinion. Bakit kami mamanunumbat? Dahil po yun ay taos puso po ng mga senior sponsor ng Rachel na tumulong. Basta't na itulong na hindi na nila binabalikan, hindi na sila nagreklamo. So, ayan, tuloy. Nag-aalam ng issue. Mayroon Jake to. Pasensya na po, israsawa ko pala yung Jake. Yun. So yun nga po sa Rachel senior sponsor po, wala din po akong issue, wala nangyaring sumbatan. Sa akin na po yung galing. Ano itong Jake na to? Wala ka na nga bro. Paano ba dito mag-back block? Yun. So yun nga po. Ano yung nangyari nga po wala naman pong nangyaring tampo, walang pong nangyaring sumbatan po dito sa Rachel senior sponsor, which is natutuwa pa din nga po ako kahit tahimik lang po sila tumulong, kahit tahimik lang din sila nagkagandada kung ano po sinasabi, kung anong pababash. Wala po silang panunumbat kasi naghihintay din po sila sa mga... Ayan, walang pagbabas. Alam ninyo, ako lang ang binabas at inaaway. Pero wala pa rin silang naririnig
kay Mayora. Kaya tama si Coach na wala kaming ginagawang panunumbat. Diba? Ganon. Kami lang inaaway, pinaparinggan. Kami lang mga sponsor. Nakakaalam di ba po, medyo matagal nga po ang vlog ng Rajel. I mean, matagal yung pagitan bago magpa-vlog. Sila din po, patiently waiting din po sila. Alam po yan ng mga Rajel senior sponsor po, alam po nila. Kasi po, alam po nila yan kasi nakikipag-usap din po ako sa kanila. Kasi yun nga po, kailangan ko, minsan naghihingi din po ako ng sorry, kasi minsan nalilate po, may time na nalilate kasi minsan si Kuya Rat po ang director, siya nakakaalam po anong mangyayari sa storya. Minsan yung pinadala po nila hindi pasok dun sa storya, so sabi ni Kuya, next vlog na lang. Yun po. Tama. Then, ang next naman po, yun po, unang issue po, walang nanunumbat sa akin ng mga sponsors, major sponsors man po yan, or mga supporters, wala po nakakarating sa akin. Hello po kay Ma'am Angelica Racelis. Pangalawa po, itong iPhone po, nanunumbat daw po yung nabigay dito. Wala pong katotohanan yun. Hindi po nanumbat si tita na nagbigay ng cellphone na to. Siguro kung may issue po, labas na po ako dun kasi binigay po to sa akin ng bukal Hayaan na ninyong mga na yan. Pag naibigay, okay na yun. Hayaan nyo na. Wala nang mga kung ano-ano. Ay, Diyos ko, masakit lang yan sakit lang yan sa pag-iisip. Tutubuan pa kayo ng uban. Basta't naibigay ninyo, ayos na yun. Katulad sa amin, sa aking team, sa team ni Mayora. Ay, pag naibigay na, hayaan na. Kasi binigay na ninyo yan. Ganon kami kabait dito sa senior team na ni Mayora. Lagot kayo mga senior. Walang hinihinging kapalit. Hindi po sila naghihingi ng kapalit na binigyan ako. Hindi po nila yun sinusumbat. Kasi nga po, dapat mga team ng Rajel, wag po kasing walang pakialamanan na po. Yun po yung lagi kong sinasabi na walang pakikialamanan. Hayaan natin kung ano man ang plano ng ibang team, kung ano man yung mga plano ng bawat team, ay wag po nating pakikialaman. Wag po kayong magmamarites. Kung kahiya-hiyaman yung nilang ginawa, wag po tayong makialam. Bagkos, magbigay na lang po tayo ng advice. Kaya, ganun ang maganda. Para walang awayan, walang pasaringan. Bahala, kanya-kanya tayong kanya-kanya tayong team. Walang pakikialamanan. Katulad namin, ang senior sponsor, hindi nakikialam yan sa bawat team kung ano man ang plano ng ibang team. Bahala sila. Basta kami masaya at kami ay nagkakaunawaan sa pagtulong kung sino man ang dapat tulungan dito sa Team Kalingap. So, tuloy! Ito naman po, ang naging issue is sa sponsorship na ang sabi daw po, nanunumbat ang mga sponsors na major. Wala rin po katotohanan yun. Okay po, next issue naman po natin. Okay, may issue din po. Sabi daw po, ayoko pa sana paltulan yung mga basher na nagko-comment, pero siguro it's time din po na malaman din nila yung side ko kasi hindi naman po siguro pwede na yes po, tama po si Tita Mayora din po, wala po. Ayun. Basta po, nilinaw ko pa, walang nangyaring sumbatan sa lahat ng sponsors. Siguro po kung sa iba, may sumbatan sila. Pero pag dumadating na po sa akin, wala po nanunumbat sa akin. Ako na po nagsasabi, wala nanunumbat sa akin. Wala pong panunumbat yan, walang panunuhon ang lahat. Kasi usa din po nilang binibigay. Then after man po nila maibigay, nag-thank you na po kami each other. Then after po, di na po nag-chat, ganun lang po. May time po nangangamusta, mangangamusta din po ako, ganun lang po. Hanggang makikita na lang po nila sa vlog, ay ipadala ko na po sa gusto nilang ipadala. So, next issue naman po is, ang sabi daw is, nagmamadali daw po ako mapasagot si
Nagmamadali ka, Coach, sa pag kay Angelica na masagot ka. Parang wala yata yun. Parang mga pinapatulan nila yung mga yung mga walang kabagay-bagay, wala man ang kakwenta-kwentang mga issue na yan. Ay, Diyos ko. Best tulad ng sa ibang love team, and parang kino-compare ko daw po, parang kino-compare ko, and gusto ko din daw po maging level ng mga ibang love team. Ako na po nagsasabi po sa inyo, simula pa lang po, hindi po ako nag-expect, never po ako nag-expect. Totoo yan. Nakikita ko naman kay Coach na hindi naman niya ini-inspect na ano. At saka, bakit ganun? May comparison na ano yun? Na mag-boom po ako. Hindi po ako nag-expect na magiging sikat po ako. Never po ako nag-expect na sisikat po ako. Kasi ako po yung taong medyo may time na assumero, nag-assume agad. Pero sa mga nakalipas na taon, na-realize ko, ito lang po, hindi tayo pwede mag-assume hanggang hindi pa nai-state or hindi na sasabi. So, ako po, never po ako. Sabi ko sa inyo, never po ako nag-assume na makapantay yung mga kaibigan po natin na ka-love team. Hindi po ako inggit, hindi ko po sila kuno-compare sa amin. Kasi po, may kanya-kanya po tayong strategy, may kanya-kanya po every love team po, may kanya-kanya po tayong way. May iba-ibang timpla and panlasa po ang mga love team. So ako po, hindi ko po kino-compare sarili ko sa mga bigati na leading man, kasi lahat po yan sinusuportahan ko po kasi magkakaibigan po kami on and off cam po. Alam po nila yan. Kaya siguro din po, sa totoo lang po, hindi ko rin po talaga in-expect na magiging kaibigan ko sila. Kasi hindi po ako kasi yung tao na kaibigan talaga. Hindi ako yung madaldal, hindi ako yung jolly, kasi medyo may pagka-introvert din po ako. Mabilis po ako maubusan ng mga topic sa nag-uusap po. Kaya sobrang grateful po ako na nakilala ko po ang Team Kalingap. Sila din po ang naghubog sa akin para maging friendly, maging approachable. Kaya malaki pong pasasalamat ko po sa Team Kalingap, lalo po yung mga kaibigan po natin dyan na K-Boys. And syempre si Kuya Rab po na nagtiwala. Yun, next issue po, may issue din po, wait, may lista po kasi ako, tinitingnan ko po yung lista ko. Okay po, next issue naman po sa Rajel, ang sabi daw po ay, parang si Coach Ralph daw po, nawawala na ng effort kay Best, on and off cap. Okay po? Ganon. Ay, paano naman kung may trabaho ito nga si Coach? Gusto na lang kasi ng ibang mga Rajel, ay talagang dikit lagi ang dalawa. Hindi naman po pwede yun. Unawain natin si Coach kasi mayroon siyang trabaho. Si Angelica ay mayroon ding trabaho. Ayun ay para sa kanilang mga pamilya. Wala namang mga issue na ganyan na walang ka-effort. Bakit? Ay, di ba, kulang pa ba yung nakikita natin na si Coach ay inaalagaan niya si Angelica? O magkaano sila ni Angelica? Lagi silang nagchat-chat, hindi pa ba yun sapat? Yung sila nga nagbibideo call, nagpapalitan ng mga messages, nangangamustahan, hindi pa ba yun sapat sa inyo? Ay, grabe. Linawin ko lang din po, iba po yung story nung kay Kuya Tata, and iba din po yung story nung kay Kuya Rab. Siguro po napapansin niyo po, di ba? Magkaiba po siya. Kasi magkaiba po sila ng way. Iba po ni Kuya Rab yung style. Kasi syempre po, di ba po, mahirap naman yung puro bigay lang ng bigay ng pakilig. Kailangan din natin ng twist.
So yun po, pakik na lang po yung mga medyo may hindi po magandang sinasabi na parang pero yung mga sa Danjoy po, okay lang po magtanong. Okay lang po yung mga magtanong sa mga Danjoy. Okay lang po yung sa akin. O huwag nyo lang po i-kick yung mga nagtatanong po sa Danjoy kasi sasagutin ko din naman po yung ibang may alam ako. Yun, so yun ang issue nga po sa akin na kulang na daw po ako sa effort on and off cam. Kasi po, anong nangyari po, iba na po yung style kasi nung kay Kuya Rap compared dun sa kay Kuya Tata na vlog. Kung mapapansin nyo po, syempre po, kami po ay sumusunod lang din dun sa act na ibibigay sa amin. So, ano po kami, professional naman po kami. Off-cam, syempre sa off-cam, iba na po yun. Iba din po sa on-cam. Sa on-cam po, medyo talagang ang namin, medyo magiging cold. So, sa mga nagsasabi na medyo less na ang effort ko on-cam, pasensya na po, and off-cam, pasensya din po. Kasi sumunod lang po ako sa on-cam. Sa off-cam naman po, ang masasabi ko lang po ay okay naman po kami, Angie, kasi kung mapapansin nyo po, may kanya-kanya rin po kaming buhay sa labas ng camera. May kanya-kanya din po kaming pinagkakaabalahan sa labas ng camera. And also po, kung mapapansin nyo po, grabe po, ako po kasi grabe po yung grind ko ngayon kasi ilang beses ko na rin po ito nasabi sa live ko po na talagang humina yung client ko sa gym. So ako po, naghanap ako ng ibang way para mas kumita. Na ito po, nag-vlog po ako kaya yung siguro papansin nila na medyo wala na ako effort. Kung ganun po, pasensya na po. Kasi medyo na-busy lang po talaga tayo. Medyo nahirapan lang po natin i-balance yung time. Di ba po? Ito naman po talaga live na ito, gusto ko lang po linawin and bigyan ng linaw po yung ibang issue na lumalabas kasi pangit naman po na palagi na lang isang side lang ng story ang nalalaman nila. Gusto ko din po malaman din nila yung side ko and sabi nga po nila, di ba, ang isang storya hindi mabubuo hanggang di natin alam ang buong storya. Di ba po? Tama po. Next po, may nagsabi na sabi din daw po na ayun, sa nakapanood po dati sa vlog ni Coach Carl na ang mga sponsors daw po ay inuutusan ako lagi. Inuutusan, sinusumbatan, which is hindi po totoo. Example po nito, yung sa Jollibee po, sa nakapanood po sa vlog ni Coach Carl, alam po nila yung sabi daw po na yung binigyan ko Jollibee si Best, binigyan ko sa Jollibee si Angelica, dahil utos daw po yun ng sponsor. Akin na po nang galing, sa akin na po yun ang galing, hindi po yun utos ng sponsor. Galing po yun sa pera ko po ang ginamit ko nun. Kasi po, that time po, may sa bahay may kainan, tapos hindi ko nadalan si Angelica ng pagkain kasi naubos na. Tinanong ko siya kung anong gusto niya kasi nag-offer na ako sa kanya nung una pa lang na may pagkain dito sa bahay, baka gusto niyo, ganyan. Tapos yung naubos na, saka lang siya naka-reply, so naubos na. Kaya anong nangyari, tinanong ko siya, anong gusto mo na lang? Kasi nakakaya naman at naka-oo na nga po ako dun sa naka-oo na po ako dun sa sabi ko na bibigyan ko siya pagkain kasi pagkain sa bahay na may kahandaan. So ang sabi ko, sige, ayun na lang gusto mo, sabi niya Jollibee daw. So yun po, po, sakto si Coach Kyle, nakita ako nun kasi hinahanap niya rin po ako kasi nag-vlog siya. So, yung Jollibee po na yun, galing po sa akin yun, pera ko po yun. And sakto din po that time, may inabot din po sa akin si Angelica na gamit siya po yung galing sa, nung nag-unboxing po sila, Ate Maria Vlogs po, na may nagpadala sa Rajel na jacket, kinuha ko rin po yun. Kaya po nagkataon na double purpose po yun. So ayun, nagpaliwanag na dito si Coach, kaya pala siya nagdala ng Jollibee doon kasi nga may handaan sa kanila. At yun nga, naubos, ay dinalhan na nga lang niya ng Jollibee at special delivery pa yon. Ano ba kayo? Kayo talaga. Bigyan ko siya pagkain kasi naubos na siya dun sa sabi ko na may handaan sa bahay dahil naubos, binigyan ko siya ng pagkain. Parang din kasi nag-oo na po ako. Then kinuha ko rin po yung pinapaabot sa akin ng sponsor na jacket, which is in-unbox po yun sa vlog po ni Ate Maria Vlogs. Yun po ang katotohanan dun sa Jollibee po na theory. Sabi po. O sige, pagbabasa muna po tayo.
Hindi, siguro okay lang naman po. Sa totoo lang po, marami, itong mga issue po talaga na ito, mga nakaraan pa po yung iba dito, kaso mas lalong nabubus, mas lalong nagagawa ng ibang paliwanag. So, ayoko rin po masira ang love team, ang kalingap. Ayoko po na mas lalo pang gumulo. So kaya ngayon po nagbigay ako ng statement ko para din po malaman nyo yung side ko. Nasa inyo na po kung papaniwalaan nyo po yung issue, yung mga sinasabi nila, or ako po. Wala po akong hindi ko na po hawak ang hindi ko na po hawak ang pangunawa nyo po. Hindi ko na po hawak ang pangunawa nyo po kung ganun pong iniisip nyo na basta nasa inyo na po kung kanino kayo maniniwala. At least, sabi ko lang po yung side of the story ko po. Ang alam ko sa inyo po, chat na kasi tapos tanong ko sa live mo, buti Angela, yung sagot ako. Alam, sana masagot mo. Ano po? Ang alam ko lang sa inyo, Coach at Angie, kasi daw pag natanong ka daw sa live mo about Angie, lagi ang sagot po dito. Hindi po kasi may time, ngayon po aminin ko po, may time po na hindi ako nakakapunta kay Angie kasi kita nyo naman po, gantong oras na 10 or 11 na po ako natapos sa gym. Gantong oras po, tulog na po yun. Alam po, mangbulaho pa po ako sa kanila, manggising pa po ako. And respeto na rin po kasi may mga tulog na doon. Then ako din po, after workout, pagod na rin po. Tinatry ko din po minsan mag-live kasi wala po ako upload. Kasi medyo binubuhay ko po yung channel ko po. Ano iba kahit an explanation of past talaga. Yes po, tama po. Talaga nag-aanap sila ng sira. Hindi ako, akin po okay lang naman po kung siraan nila. O, kaya ko po unawain sila. Wag lang po yung sobra-sobra na kasi ayoko din naman po makadamay, may masira. Di ba po? Next issue po, kasi talaga po nilista ko po talaga ito. Talagang gusto ko din po isa explanation na lang para pagka susunod tapos na po, wala nang issue. Yun po, ito pa po. Linawin ko po ulit, ilang beses ko na rin po ito sinabi. Ilang beses ko na po sinabi sa live ko, ilang beses na po ako nag-explain yung bakit daw po ako nagtatanggap ng mga sponsor. Ba't daw po ako nagtatanggap ng mga sponsor? Eto na tayo. Natural, tatanggap si Coach ng padala ng mga sponsor. Kasi, keyboys naman siya eh. So, tuloy. I mean, ba't nagtatanggap ko ng mga pera galing sa sponsor na sa akin pinapadaan po? Okay po? Sa akin daw po pinapadaan. Sa akin pinapadaan yung mga pera ng sponsor. Una-una po sa lahat, hindi po ako beneficiary ni Kuya Rab. Tama. Isa po ako sa mga, ngayon po, pwede ko nang tawagin siguro mga K-boys. Yes. O parang actor niya po. Hindi po ako beneficiary. Ang rules po ng Kalingap, bawal makipag-direct contact dahil pag pera ang beneficiary ng Kalingap. Yung tama naman ang explanation ni Coach about dyan sa pagpapapadala ng pera ng mga sponsor sa kanila. Kasi sa totoo lang, isa na rin ako dyan na isang tinatawag natin na yung kung sa tawag dito, nakalimutan ko yung basta may tawag dyan yung nagpapatunay na nagpapatotoo na yung that time na yon mga karajel si Kuya Tata, totally dati kay Kuya Tata yun kaya nga lang ito nga si Kuya Tata ay busy siya noong time na yon na kay Ate Juicy na lagi na sa ospital, tapos pabalik-balik siya, kaya yung mga pera o gustong tulungan ng mga sponsor ay na kay Coach dumaan. Kasi nga, sabi nga ni Kuya Tata noon, kay Coach muna. Kasi kahit niya sa akin yan, ay sinabi din sa akin ni Kuya Tata yon na kay Coach muna ipadala kasi busy nga daw talaga siya. Kaya nga noon, the time na hindi nagre-reply si Kuya Tata sa akin. Kaya naman yan, kay Coach tayo lumapit para maibigay doon sa gusto nating tulungan kay Angelica. O kaya binadaan natin sa kanya. At yun wala namang talaga. Kasi nakakarating din naman sa kanila ni Angelica ang dalawa ang tulong ng sponsor. So tuloy. Ingat.
sa sponsor. Linawin ko po, hindi po ako beneficiary po, okay po. Isa din po ako sa mga staff and parang pwede nang tawagin K-Boys po. Then, ito po kasi ang background ito po, isa pa po. Totoo po na sabi ni Tita Founder Ann, totoo po yun, ilang beses siya nagsabi sa akin na, ha? Talaga? Hindi ba ninyo naiisip na si Coach ay kabilang sa K-Boys? Pwede siyang tumanggap kasi mayroon siyang basbas ni Kalingap Rab na tanggapin. Kasi ang pagkakalam ko, pag pinadaan kay Coach, ay pinoforward niya ito kay Kalingap Rab. Okay? Bakit mukhang pinagbabawalan nilang parang may parang may laman o parang may something yung sinasabi ni Coach na ayaw na niyang tumanggap ng padala na nanggagaling sa mga sponsor. Bakit hindi niya tatanggapin? Kasi K-Boys naman siya. Kahit nga ako noon na nagtanong kay Kalingap Rab, noon nandito sila, pumunta dito sa Hong Kong, na kahit sino sa mga K-Boys, pwede po tayong magpadala ng tulong sa kung sinong tulungan natin ng mga Kalingap Angel o kung sino man sa kanila. Kaya ito, bakit merong isyong ganito na bakit ayaw? Kasi ang pagkakalam ko si Coach ay K-Boys. Siya, hindi siya K-Boys. So tuloy. Wag akong tatanggap, wag ako makikipagdirekta sa mga sponsors kasi iba-iba din, sabi niya po, tama po siya. May point po siya. Iba-iba po ang isip ng tao. Baka maaaring mabait lang yan sa'yo, tapos sa susunod susumbatan ka, ganun po. Ako naman po. Ha, ganun. No, yung mga sponsor, ha. Yung mga sponsor, tandaan ninyo yon. Tandaan ninyo. Bakit? Kaya yun nga ang katanungan ko, malaking bakit na pinagbabawalan si Coach na wag tumanggap ng pera ng mga sponsor. Bakit? 'Di ba? Magulo kasi nga K-Boy siya Bakit hindi niya tatanggapin? Yun na itulong naman yun. So, tuloy. As of now, wala pa po naanong sumbat. Okay po. Yung tama po si Tita Founder ng Founder ng Rajel Fighter po. Totoo po na mag-iingat ako. Ano po ako doon. Nakinig naman po ako sa kanya. Pero ito pa explanation. Alam po yan ng mga sponsors, lalo po yung mga nakila ko itatapa. Hindi po ako tumatanggap dati talaga ng direct contact. Lagi po sinasabi, punta sa mga K-Boys, kay Kuya Tata. Kaso, nung time po na mga around, hindi ko pa alam kung January o February, yung time po na si Kuya Tata na busy kasi ang mga beneficiary niya po, si Nanay Jessie po, na-stroke, nagkasakit, nag-explain pa sa akin si Kuya Tata. Sabi ni Kuya Tata, umaga, pupunta siya doon, dadalawin niya, hapon, dadalawin niya, then magbabalag pa siya sa ibang beneficiary niya. Ako po, naiintindihan ko po yun. Sabi ko, okay lang Kuya Tata kasi parang may nagka-issue din po na ang sabi, pinapabayaan ni Kuya Tata ang Rajel. Nabisi lang po si Kuya Tata sa iba niyang beneficiary na may sakit. Then, after po nun, may mga nag-contact sa akin mga sponsors. Sabi nila, hindi sila ma-reply ni Kuya Tata. Ni Kuya Tats po, di ma-reply ni Kuya Tata kasi minsan daw po late mag-reply. Kasi alam naman po natin, di ba po, may sakit. Busy si Kuya Tata nun. Siguro po, yung time lang na gabi, doon lang siya nakakapahinga. Kaya naawa din po kay Kuya Tata na halos wala nang pahinga kasi umaga pa lang pupunta ng ospital. Tanghali, mag-vlog. Hapon, mag-vlog. Gabi, balik dun sa ospital kay Nanay Josie. Dadalawin niya ulit. Then uwi, mag-i-edit. Di na nga po nag-gym si Kuya Tata nung time na yun. Sa sobrang kabisihan niya. Ako man po, naintindihan ko po yun. So,
ang mga sponsors po, may nagsasabi sa akin, Coach, ikaw na lang magtanggap ng mga mga sponsors, ng mga papadala namin for Angie. Yun po. Ako naman po, alam po yan mga sponsor, alam po yan nila, lalo po si Tita Mayor, alam din po niya yan, na tumanggi ako. Sabi ko, wait lang po, tanong ko muna po, advice ko muna si Kuya Tata and si Kuya Rap. Kasi that time po, na kay Kuya Rap na kami. So, ganito po ang storya. Inopen ko yung kay Kuya Tata. Kuya Tatski, may mga nag-aano po sa iyo, may mga nag-chat po sa inyo ng mga sponsor na magpapadala daw po for Angie, ganyan-ganyan. Sabi ni Kuya Tata, late din po sa akin nakareply si Kuya Tatski no, kasi alam po that time, mga hapon or gabi po yun, siguro pauwi pala po siya, nag-edit po siya. Then, pagka next day na po ako na-reply nun. Then, nag-gym po si Kuya Rab, no? Nag-open din ako kay Kuya Rab. Sabi ko, Kuya, sabi ko pa dati nun, Sir Pantawag dati kaya Boss Rab. Sabi ko, Boss Rab, may mga nagko-contact po sa akin sponsors na gusto sa akin magpa-direct ng padala for Angie. Para daw po dun sa pag magbablog, may mga papadala sila. Sabi ni Kuya, okay lang, sige lang coach, di ka naman beneficiary. Yun ang sabi ni Kuya. Sabi ko, okay po Kuya, tapos sabihin ko na lang din po Kuya sa mga sponsor po na if hindi po ako nila makontak or pwede rin po sila magtiwala kasi sa ibang K-Boys po kasi ano man po yun, tulad ni Kuya Starax po, si Kuya Starax din po, pag hindi po ako makontak ng mga sponsor, si Kuya Tata din siya makontak. Kay Kuya Starax po na napunta yung mga ibang sponsor. So yun po ang story nun. Ako po, sabi ni Kuya Rab, binigyan akong basbas. Okay lang coach, sige na coach, tanggapin mo. Tapos, alam ko na po kasi yung batas ng Kalingap na pag tumanggap, sabihin kay Kuya Rab, huwag iba-bypass. I mean, ang bypass, ibig sabihin po nung galing, binigay sa akin ng sponsor, i-direct ako Angelica. Hindi po, ibinablog muna po namin yan. Lahat po yan bago mag-vlog, ibibigay ko Kuya Rab. Kuya Rab, ito po yung mga nagpadala po, bibigay ko niya lahat yung sinasabi kay Kuya Rab. Even yung mga package po, di po namin ino-open hanggang hindi nagpa-vlog. Yun po nga sabi ko, yung mga package po, hindi namin ino-open hanggang hindi nagpa-vlog. Alam po yan ng mga nanonood po dyan. Hinihintay po namin, lalo po yung last package po, halos isa't kalahating buwan na po sa bahay. Hindi po namin binuksan kasi respeto po sa rules ng Kalingap. Hinihintay po namin mag-vlog bago namin buksan. Okay po. Then next naman po, yun nga po, sabi nga po din nila, si Kuya Tata po, na-open ko din kasi that time din po, nag-gym din. Kuya Tats, may mga nag-chat pa sa akin sponsor na gusto na sa akin napadala, ganyan-ganyan. Sabi ko, wala din po akong Gcash video lang. Sabi ko, okay lang coach, ikaw muna coach, mag-asikaso coach kasi talagang busy ako coach. Sabi sa akin Kuya Tata, kaya huwag niyo din po ibabash Kuya Tata. Sabi sa akin, sige na coach, ikaw na coach, at kalab team mo naman yan, tandem mo naman yan, okay lang, at least nagpaalam ka sa akin. Sabi ni Kuya Tata, at least nagpaalam ka sa akin. Sabi ko, Kuya Tata, hindi nga po ako nagpapayag muna na ipadala sa akin hanggat sabi ko po, hintayin ko muna po yung masasabi nyo po. So, silang dalaw po, Kuya Tata and Kuya Rap po, binigyan akong basbas na okay lang. So, ito nga po, dahil po sa issue na yun, ngayon, sa mga sponsors po dyan, ngayon po, para hindi na po lumaking issue, pwede nyo po ipadala sa ibang K-Boys po kung magpapadala po kayo ng tulong and sponsors po kay Angelica, maraming K-Boys po, pwede po si Kalingap Rain. Si Kalingap Rain po siguro mas recommended po ngayon si Kalingap Rain kasi na-open ko na po ito kay Kalingap Rain. Sabi ko, Kalingap Rain, baka pwede din na if may papadala, kasi sabi Chris, siya po ang nagiging tulay. Sabi ko, Kalingap Rain, baka pag may magpadala din sa Rajel, sa'yo ko na din papadaan, ganyan. Yun, okay lang to sa kanya, tuwan-tuwa nga din siya kasi Rajel din po si Kalingap Rain, supporters din po siya. So, para po matigil na po ang issue na ito, ayoko na rin po magpa-direct sa akin yung mga pera padala ng sponsor po. As of now po, hindi na po ako papayag ulit po na sa akin dumaan. Idaan nyo na lang po sa ibang K-Boys, yung mga papadala nyo pong sponsors, pera po or parcel man po yan, anything po na gamit. Ayoko na po alam po para iwas na rin po sa issue, matigil na rin po yung issue. Idaan nyo na lang po sa ibang K-Boys po. Yun lang po. Babasa muna po tayo.
So, ayan nga po, mga karadye, nakakasad naman. Kasi ayaw na tumanggap ni Coach na mga padala ng sponsor na direct sa kanya. Kasi nga po, ay alam nyo naman, narinig nyo naman, ay narangang naman yung mga inggite na talaga na iyon, na talaga naman, siguro nga naman siguro, wala kasi silang sponsor, kaya tayo ay bahala na. Basta ang mahalaga mga karadjel, andito tayo, tutulong pa rin tayo ng abot ng ating makakaya. Walang pakialamanan ng mga ibang mga team dyan ng Radjel, ha. Walang pakikialamanan kasi kami dito, masaya kami dito sa amin niya team. Bahala kayo, basta kami. Tapos ayan, sad naman, kaya lang wala tayong magagawa kasi nga mayroon talagang tao na hindi talaga siya masaya sa buhay niya. Kaya ayun, pati tayo nadadamay na mga good sponsor. So, mga viewers dyan, kayo na lang bahala. Basta tuloy pa rin ang suporta natin sa Radjel, kay Cos at Angelica. Bahala sila dyan. Yung mga pabida-bida dyan, yung mga marites na dyan, mga inggitera, lumayas kayo. So, ingat po ang lahat. God bless us all. Bye-bye!